Isipin mo na lang, nakababad ka sa gitna ng impyernong traffic sa EDSA o kaya naman ay nakikipagpatayan sa siksikan sa gitna ng Ho Chi Minh City habang uwian. Pagod ka na, gutom pa, at ang tanging hiling mo lang ay makauwi na para makapag-Netflix and chill. Pero kailangan mo munang dumaan sa suki mong gasolinahan. At doon, parang sinampal ka ng katotohanan. Yung pulang numero sa digital board biglang tumalon ng pagkataas-taas kumpara nung nakarang linggo lang. Ang unang reflex nating mga Pinoy? Siyempre, magitngit sa galit, sisihin ng gobyerno, murahin ng inflation o kaya ay i-bash ang mga gahaman ng oil companies na parang wala ng bukas. Pero ang masakit at brutal na katotohanan ay hindi matatagpuan sa Malacanang o sa board meeting ng mga dambuhalang korporasyon. Ito ay nasa isang makipot na linyada ng tubig, libu-libong kilometro ang layo sa pagitan ng mga tuyot na buhangin ng disyerto at malawak na karagatan, kung saan ang isang malakas na putok lang ng kanyon o isang banta ng blockade ay sapat na para butasin ang bulsa ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Welcome sa ating munting pagsusuri sa economic history. Ngayon, hihimayin natin ang isa sa pinakamapanganib at pinaka-fragile na geopolitical choke point sa balat ng lupa, ang Strait of Hormuz. Bakit nga ba ang isang maliit na daan ng tubig ay tila may hawak sa leeg ng buong ekonomiya ng mundo? Magsisimula tayo sa simpleng pagtaas ng presyo ng gasolina at babalik tayo sa nakaraan para hanapin ang sagot. Para maintindihan mo kung bakit parang main character ang Strait of Hormuz sa usapang kapangyarihan, tingnan muna natin ang kanyang geografiya na masasabi nating tuyot na kamatayan. Sa mundo ng maritime strategy, ang Hormuz ay tinatawag na choke point, isang natural na bottleneck na hindi mo pwedeng iwasan kahit anong dasal mo. Kung titingnan mo sa mapa, para itong dambuhalang imbudo na nagdudugtong sa Persian Gulf na punong-puno ng langis papunta sa Gulf of Oman at Arabian Sea hanggang sa bumukas ito sa malawak na Indian Ocean. Ang pinakamakipot na parte nito ay 21 miles lang ang lawak o mga 33 kilometro. Pero huwag kang paluloko sa numero, hindi ibig sabihin yan ay pwedeng rumampa ang mga barko kahit saan nila gusto. Dahil sa lalim ng dagat at sa mga nakatagong coral reefs na handang bumutas ng barko, ang mga dambuhalang supertanker o yung mga VLCC na may dalang milyon-milyong bariles ng black gold ay kailangang sumunod sa isang napaka-espesipikong ruta. Sa madaling salita, ang safe na daanan ay binubuo lang ng dalawang maliliit na lane, isang papasok at isang palabas. Ang bawat lane ay 2 milya lang ang lawak at may buffer zone sa gitna para hindi sila magbanggaan. Isipin mo na lang, ang buong daloy ng enerhiya na nagpapatakbo sa industriya ng mundo ay kailangang pumila ng parang mga jeep sa rush hour para makadaan sa isang butas na kasing lawak lang ng isang main road sa syudad. Isang maliit na aberya lang dito at ang domino effect ay siguradong ramdam hanggang sa kabilang dulo ng mundo. Ang panganib ng Hormuz ay hindi lang dahil sa pagiging makipot nito, lalo itong nagiging toxic dahil sa mga kapitbahay na nakatira sa magkabilang pampang. Ang hilagang bahagi ay solong kontrolado ng Islamic Republic of Iran, isang regional power na hindi mo gugustuhin makabangga dahil sa kanilang matinding military force at mahabang record ng pakikipag-away sa West. Sa kahabaan ng kanilang mabatong baybayin at mga tagong kuweba, naghihintay ang hindi mabilang na anti-ship missiles, mga mabilis na attack boats at mga sea mines na parang mga landmines sa dagat na laging ready for action. Sa timog naman, nandoon ang Musandam Peninsula na pag-aari ng Oman at ang United Arab Emirates. Sa likod nila, nandoon ang mga big boys ng oil export Saudi Arabia, Kuwait, Iraq at Qatar. Parang isang malupit na biro ng tadhana na ang tanging labasan ng langis ng mga mayayamang bansang Arabo ay direktang nakatutok sa mga kanyon at missile ng Iran. Kahit anong barko ang gustong lumabas sa karagatan, kailangan nilang dumaan sa teritoryo o malapit sa bakuran ng mga bansang ito. Kaya ang Hormuz ay hindi lang basta trade route. Isa itong 3D geopolitical chessboard kung saan ang isang maling galaw ay pwedeng maging mitsa ng pandaigdigang gulo. Pero para magets natin kung bakit ang makipot na tubig na ito ay naging historical landmine na nagdidikta sa kapalaran ng modernong ekonomiya, kailangan nating ibalik ang oras sa unang bahagi ng ika-20 siglo. Bago pa naging hype ang langis, ang Persian Gulf ay kilala lang sa tradisyonal na paghuli ng perlas at mga sinaunang spice trade routes. Ang sentro ng kapangyarihan noon ay nasa mga coal mines ng Europe at Amerika. Pero nagbago ang lahat nang ang mga dambuhalang drill ay bumaon sa buhangin ng disyerto at ginising ang mga higanteng oil fields na milyon-milyong taon nang natutulog. Ang pagkakatuklas ng napakarami at napakamurang langis sa Saudi Arabia, Iran, Iraq at Kuwait ang nagpabago sa laro. Biglang naging gasolinahan ng malayang mundo ang Persian Gulf.
Ang makinarya ng digmaan ng Allies noong World War II at ang sumunod na economic boom sa Amerika, Europe at Japan pagkatapos ng giyera ay lahat tumakbo gamit ang enerhiyang galing dito. At syempre, bawat patak ng langis na hinuhugot sa Gulf ay kailangang dumaan sa Strait of Hormuz para makarating sa world market. Ang importansya ng Hormuz ay lumaki ng lumaki, kasabay ng hindi mapigilang uhaw ng modernong sibilisasyon sa enerhiya. Kahit na bahana ng langis ang dumadaloy sa strait noong 1970s lang talaga naramdaman ng mga taga-West ang tunay na takot kapag ang wheat match o daluyan ng buhay na ito ay nanganib. Ang mga oil crisis noong 1973 at 1979 ay nagbigay ng matinding dagok sa pandaigdigang ekonomiya at nagpabago sa utak ng mga strategies tungkol sa energy security. Noong ginamit ng OPEC ang langis ay bilang political weapon at nagpatupad ng embargo laban sa mga bansang sumusuporta sa Israel noong Yom Kippur War, ang presyo ng krudo ay tumalon ng 400% sa loob lang ng ilang buwan. Isipin mo, yung mga litrato ng mahahabang pila ng mga kotse sa Amerika at Europe, mga pabrikang nagsasara dahil walang panggatong, at ang inflation na parang anay na kumakain sa pera ng mga tao, naging trauma ito ng isang buong henerasyon. Kahit na ang krisis na ito ay galing sa desisyon na bawasan ang production at hindi dahil sa blockade sa Hormuz, ipinakita nito ang isang malupit na katotohanan. Ang yaman ng mga bansang industrialisado ay nakatayo sa isang napakarupok na pundasyon. Ang anumang gulo sa Middle East ay pwedeng maging global economic disaster sa isang iglap. Ang karupukang iyon ay muling sinubukan ng sagad-sagaran pagpasok ng 1980s. Noong September 1980, isang geopolitical earthquake ang yumanig sa buong Persian Gulf, ang opisyal na pagsiklab ng Iran-Iraq War. Si Saddam Hussein, sa kanyang ambisyon na maging bida sa Arab world at sa pag-aakalang mahina ang Iran dahil sa kanilang Islamic Revolution, ay nag-utos ng invasion. Akala ng mga analyst noon, mabilis lang itong matatapos. Pero plot twist, naging madugo at matagal na trench warfare ang nangyari na kumitil sa buhay ng daan-daang libong sundalo at umubos sa kaban ng yaman ng dalawang bansa. Nang maging stalemate ang labanan sa lupa, na-realize ng Baghdad at Tehran na ang tanging paraan para mapaluhod ng kalaban ay ang putulin ng kanilang economic lifeline. At ano pa nga ba ang lifeline na yun kundi ang bilyon-bilyong dolyar mula sa export ng langis? Ang tingin ng mga general ay lumipat mula sa malikabok na disyerto papunta sa asul na tubig ng Persian Gulf kung saan ang mga tanker ay nagsisilbing ATM na nagpopondo sa kanilang giyera. Doon na nagsimula ang isa sa pinakamadilim na kabanata sa maritime history, ang tinatawag na Tanker War. Noong 1984, ang Iraq, na suportado ng West at ng ibang Arab nations, ay nag-level up sa gulo sa pamamagitan ng paggamit ng mga French Exocet missiles para bombahin ang mga oil terminals at tanker ng Iran sa paligid ng Kharg Island. Ang goal ni Saddam, sakali ng ekonomiya ng Iran at pilitin ang international community na makialam para matapos ang giyera. Pero siyempre, hindi papatalo ang Iran. Dahil pilay ang kanilang Air Force, gumamit sila ng asymmetric warfare. Nagpakawala sila ng mga mabilis na speedboats na may machine guns at RPG at nagkalat ng mga sea mines sa mga international shipping lanes para atakihin ang mga tanker na may dalang bandila ng mga bansang neutral pero nakikipagtransaksyon sa Iraq at sa mga kaalyado nito gaya ng Kuwait at Saudi Arabia. Ang Strait of Hormuz at ang buong Persian Gulf ay biglang naging isang higanting free fire zone kung saan ang mga dambuhalang barkong pangkomersyo na mababagal at walang armas ay naging mga kawawang target sa gitna ng dagat. Tumigil muna tayo sandali para himayin ang teknikal na aspeto ng mga ataking ito. Ang pagpapalubog ng isang supertanker VLCC ay hindi kasing dali ng pagpapasabog ng bangka sa pelikula. Ang mga barkong ito ay dambuhalang bakal, mas mahaba pa sa Eiffel Tower at may dalang daan-daang libong tonelada ng krudo. Kapag ang isang missile ay tumama sa makapal na balat ng barko, ang init at pressure ay wawasak sa mga oil compartments. Pero nakakatawa o nakakatakot na paradox dito ay ang krudo ay hindi basta-basta nagliliyab maliban na lang kung tama ang timpla ng oxygen at init. Kaya imbes na lumubog agad, maraming tanker ang naging parang higanting sulo sa gitna ng dagat na nagbabaga sa loob ng maraming araw at naglalabas ng itim na usok na tumatakip sa langit. Ang mga tripulante na karamihan ay galing sa mga bansang walang kinalaman sa giyera gaya ng Pilipinas, India o Greece ay biglang naipit sa isang geopolitical slaughterhouse. Sila ang sumasalo sa panganib na masunog ng buhay o malunod habang ang mga barkong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay nagiging abo. Ang krisis na ito ay nagpatunog ng alarm sa lahat ng financial markets sa buong mundo. Dahil sa kaguluhan at sa banta na tuluyang maputol ang daloy ng enerhiya,
hindi na nakatiis ang mga superpower. Noong 1987, ang Kuwait, isang maliit pero napakayamang bansa na financier ng Iraq, ay humingi ng saklolo sa Washington at Moscow para protektahan ang kanilang mga tanker laban sa Iran. Dahil sa takot na gamitin ng Soviet Union ang pagkakataon para lumakas ang impluwensya sa Gulf, nagdesisyon si President Ronald Reagan na kumilos. Inilunsad ng Amerika ang Operation Ernest Will, ang pinakamalaking naval escort operation mula noong World War II. Ang mga tanker ng Kuwait ay pinalitan ng bandila ng Amerika, binigyan ng mga pangalang kano at direktang binantayan ng mga destroyer, cruiser at fighter jets ng US Navy habang dumadaan sa Hormuz. Ang desisyong ito ay isang malaking turning point. Sa unang pagkakataon, ang militar ng Amerika ay direktang nakialam sa pagprotekta sa freedom of navigation sa Hormuz at opisyal na ginawang entablado ng kanilang military power ang rehiyon na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang presensya. Pero huwag mong isipin na dahil nandoon na ang US Navy ay kumalma na ang lahat. Sa katunayan, lalo lang itong naging high stakes at delikado. Noong April 1988, ang USS Samuel B. Roberts ay tumama sa isang sea mine ng Iran at muntik nang lumubog. Ang ganti ng Washington, mabilis at brutal. Inilunsad nila ang Operation Praying Mantis, isang malawakang retaliatory attack para wasakin ang mga oil platforms ng Iran na ginagamit nilang base militar at nagpalubog din sila ng mga barkong pandigma ng Iran. Ito ang pinakamalaking naval battle ng Amerika simula noong World War II. Pero sa gitna ng tensyon, isang malagim na trahedya ang nangyari. Noong July 1988, ang USS Vincennes, habang hinahabol ang mga speedboats ng Iran, ay nagkamali at napagkamalang F-18 fighter jet ang isang civilian plane, ang Iran Air Flight 655. Pinabagsak nila ang eroplano gamit ang missile at lahat ng 290 na inosenteng pasahero ay namatay. Ang trahedyang ito ay hindi lang nyanig ang konsensya ng mundo, kundi naging madugong patunay na sa makipot na espasyo ng Hormuz, ang linya sa pagitan ng technical na pagkakamali at isang full-blown war ay kasing nipis lang ng buhok. Natapos din ang Iran-Iraq War noong August 1988 sa pamamagitan ng ceasefire ng UN, pero iniwan nito ang matinding pagkawasak at isang mapait na geopolitical legacy. Higit sa 400 na barkong pangkomersyo ang inatake, daan-daang seafarers ang namatay at ang maritime insurance market ay nagulo ng husto. Pero ang pinakamalaking aral na iniwan ng 1980s ay ang katotohanan ng global energy trade ay napaka-vulnerable. Ang Strait of Hormuz ay hindi na lang basta linya sa mapa. Naging isa na itong historical landmine na may nakakabit na detonator, isang tool para sa strategic blackmail. Natutunan ng mga bansa sa rehiyon na hindi mo kailangang magkaroon ng Navy na kasing lakas ng sa Amerika para takutin ang mundo. Sapat na ang ilang murang sea mines, mga speedboats na parang Wolfpack, at ilang missiles na nakatago sa kuweba para itigil ang daloy ng enerhiya at pilitin ang mga superpower na makipagnegosasyon. Ang landmine na iyon ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng Hormuz sa loob ng maraming dekada, naghihintay lang ng isang malakas na spark para muling sumabog. Ngayon, ilipat natin ang ating lente mula sa madugong kasaysayan papunta sa macroeconomic structure ng strait sa kasalukuyang panahon. Para ma-visualize mo ang kapangyarihan ng Hormuz, tingnan mo ang mga numero na parang hindi makatotohanan. Araw-araw, mahigit 20 milyong bariles ng crudo at refined petroleum products ang dumadaan sa makipot na butas na ito. Katumbas yan ng mga 20% hanggang 25% ng kabuuang konsumo ng langis ng buong sangkatauhan bawat araw. Isipin mo na lang, sa bawat 5 patak ng gasolina na sinusunog sa makina ng kotse, pabrika o eroplano sa buong mundo, kahit isa man lang doon ay dumaan sa Strait of Hormuz. Hindi lang ito basta supply ng enerhiya, ito ang dugo na nagpapatakbo sa mga sentro ng industriya sa mundo. Walang anumang backup pipeline, alternatibong ruta sa dagat o renewable energy source sa ngayon ang may sapat na kapasidad para punan ang 20 milyong bariles bawat araw kung sakaling isara ang Hormuz. Ang ganitong klase ng dependency ang gumagawa sa Hormuz na fulcrum o sentro ng global economic lever, kung saan ang pinakamaliit na galaw sa supply ay nagdudulot ng lindol sa mga stock exchange mula London hanggang Tokyo. Pero kung akala mo ay puro langis lang ang usapan sa Hormuz, nagkakamali ka. Pagpasok ng ika-21 siglo, isang bagong energy weapon ang lumitaw, ang liquefied natural gas o LNG. Sa pampang ng Persian Gulf, matatagpuan ng Qatar, isang maliit na bansa pero nakaupo sa North Field, ang pinakamalaking gas field sa buong mundo. Nag-invest ang Qatar ng bilyon-bilyong dolyar para sa supermodernong infrastructure para palamigin ang gas hanggang negative 162 degrees Celsius para maging likido ito, paliitin ang volume ng 600 beses.
at isakay sa mga dambuhalang LNG tankers na parang mga higanteng bola sa dagat. Bawat taon, mga 20% ng kabuang LNG trade sa mundo ay dumadaan sa Hormuz. Hindi gaya ng krudo na panggatong sa sasakyan, ng LNG ang pangunahing fuel para sa kuryente at pampainit ng mga bahay sa Europe at East Asia tuwing winter. Lalo na nung nagsimula ang gulo sa Russia at Ukraine at gustong umiwas ng Europe sa gas ng Russia, ang kanilang pag-asa sa LNG ng Qatar na dumadaan sa Hormuz ay naging usaping life and death para sa kanilang national security. Ang Hormuz ngayon ay hindi lang may hawak ng susi sa transportasyon, kundi kontrolado rin ito ang ilaw at init ng modernong mundo. Ang dominasyon ng Hormuz ay hindi lang nasa pisikal na mundo ng mga bariles at gas, nandoon din ang kapangyarihan nito sa virtual space ng global financial markets, ang tinatawag na paper market. Araw-araw sa Wall Street o sa City of London, bilyon-bilyong dolyar ang pinagpapalit sa mga Brent at WTI crude oil futures contracts. Ang mga high-frequency trading HFT algorithms at mga hedge fund managers ay laging nakaabang sa balita, tinitingnan ang bawat salita ng mga politiko sa Middle East, bawat military drill, at bawat kahina-hinalang pagsabog. Dahil ang langis ang pinaka-basic na commodity, ang presyo nito ay base sa expectation sa hinaharap, hindi lang sa supply at demand ngayon. Isang malabong video lang ng speedboat na lumalapit sa tanker ang kumalat sa social media, ang mga computer algorithms ay magre-react na sa loob ng milliseconds. Mag-uutos sila ng panic buying ng futures at ang presyo ng krudo ay tataas na ng ilang dolyar bago pa man maintindihan ng mga tao kung ano ang nangyayari. Ang maliit na dagdag presyo na ito sa paper market kapag minultiply sa milyon-milyong bariles ay lilikha ng financial shock na bilyon-bilyong dolyar ang halaga na agad na mararamdaman sa presyo ng bilihin sa buong mundo. Bukod sa mga pisikal na tanker at mga kontrata sa screen, mayroon pang isang invisible tax na pasan-pasan nating mga consumer tuwing may masamang balita mula sa Hormuz, ang Maritime War Risk Insurance Premium. Sa gitna ng London, sa loob ng makasaysayang Lloyd's of London, ang Joint War Committee ay laging nakabantay sa panganib ng bawat ruta sa dagat. Hindi ito parang insurance ng kotse mo. Ang insurance para sa mga supertanker na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay napakasensitibo. Kapag may drone na namataan sa langit ng Hormuz o may nakitang sea mine, ang insurance fee para sa isang biyahe lang ay pwedeng tumalon mula sa ilang libong dolyar hanggang sa milyon-milyong dolyar sa loob lang ng isang gabi. Ang mga may-ari ng barko ay naiipit sa isang malupit na choice, bayaran ang napakamahal na fee para tuloy ang negosyo o itigil ang barko at malugi araw-araw. At syempre, sa food chain ng global economy, lahat ng dagdag gastos na ito ay ipapasa sa huli sa atin sa bawat litro ng gasolina, sa bawat kilo ng gulay, at sa bawat item na ino-order mo online. Kasama ng bangungot sa insurance ay ang gulo sa freight market o ang renta sa barko. Kapag tumaas ang risk sa Hormuz, maraming ship owners ang natatakot na isabak ang kanilang mga barko sa panganib. Ang pagbaba ng supply ng mga barkong gustong pumasok sa Gulf ay agad na nagpapataas ng renta sa mga VLCC sa presyong hindi mo akalain. Sa normal na araw, ang renta ay nasa 30,000 hanggang 72,000 lang. Pero kapag may amoy ng gyera, ang numero ay pwedeng lumagpas ng 100,000, 200,000 o kahit talang 300,000 bawat araw. Ang problema dito ay wala kang choice na baguhin ang ruta. Kung ang Suez Canal ay barado, pwedeng umikot sa Cape of Good Hope sa South Africa kahit matagal. Pero sa Strait of Hormuz, walang shortcut o detour. Ito lang ang tanging labasan ng Persian Gulf. Ang geographic monopoly na ito ang nag-aalis ng lahat ng opsyon sa mga logistics companies. Kailangan nilang tanggapin ang kahit anong presyo at ang buong global supply chain ay mababanat hanggang sa maputol, nalilikha ng matinding bottleneck hindi lang sa langis kundi sa buong maritime ecosystem ng mundo. Dahil sa takot na balang araw ay tuluyang maisara ang Hormuz, ang mga malalaking bansang consumer ng enerhiya ay gumawa ng kanilang sariling shock absorbers, ang Strategic Petroleum Reserve SPR. Ang pinakasikat ay ang mga dambuhalang underground salt caverns sa US Gulf Coast na kayang maglaman ng daan-daang milyong bariles ng krudo. Ang China, Japan, India at Europe ay may mga ganito rin. Sa teorya, kapag naputol ang supply mula sa Middle East, ilalabas ng mga gobyerno ang reserbang ito para pakalmahin ang market. Pero ang mapait na katotohanan ay pampalipas oras lang ang mga reserbang ito. Hindi nila kayang palitan ang Hormuz. Sa tindi ng konsumo ng mundo ngayon, kahit buksan pa lahat ng SPR ng mga bansang OECD, kaya lang nilang punan ng 20 million barrels per day na mawawala sa loob lang ng ilang buwan.
At kapag naubos na ang huling depensa na ito, ang mundo ay papasok sa isang estado ng matinding panic dahil wala na tayong plan B. Ang shock absorber ay sira na at ang pandaigdigang ekonomiya ay tuloy-tuloy na mahuhulog sa bangin ng energy depression. Kapag ang energy shock mula sa Hormuz ay lumagpas na sa kapasidad ng mga reserba, magsisimula na ang isang malupit na inflation domino effect na sisira sa bawat sulok ng ekonomiya. Para itong cancer na kumakalat sa katawan. Una, ang presyo ng krudo ay magpapataas sa presyo ng diesel at jet fuel. Ang diesel ang dugo ng logistics, ito ang nagpapatakbo sa mga truck, tren at traktora sa bukid. Kapag tumaas ang transport cost, lahat ng bilihin mula sa semento, damit, gadgets hanggang sa basic needs ay tataas din ang presyo. Pinakadelikado ang epekto sa agriculture. Ang mga fertilizers ay gawa sa natural gas, ang mga makinarya ay gumagamit ng diesel at ang mga cold storage ay nangangailangan ng kuryente. Ang krisis sa Hormuz ay mabilis na magiging krisis sa pagkain sa mga supermarket sa Paris, Tokyo o Manila. Sasabog ang core inflation at mapipilitan ng mga central banks na itaas ang interest rates para pigilan ang presyo, pero ang ending ay masasakal ang mga negosyo at ang mundo ay lulubog sa isang masakit na stagflation kung saan mataas na ang presyo, wala pang trabaho at bagsak ang ekonomiya. At hindi natin pwedeng pag-usapan ang macroeconomics ng Hormuz nang hindi binabanggit ang isang invisible financial structure na humuhubog sa mundo, ang petrodollar system. Simula noong 1970s, may isang secret deal sa pagitan ng Amerika at Saudi Arabia na sinundan ng buong OPEC. Ayon sa deal, ang langis sa buong mundo ay dapat ibenta at bayaran gamit lang ang US dollar. Bilang kapalit, ang Washington ang magbibigay ng security at military protection sa mga mayayamang Arab kingdoms. Ang malayang daloy ng langis sa Hormuz ang pundasyon ng petrodollar. Dahil lahat ng bansa ay kailangang bumili ng langis para mabuhay, obligado silang mag-ipon ng US dollars bilang foreign exchange reserves. Ang mga petrodollars na ito ay binabalik din ng mga oil exporters sa US Treasury bonds na siyang nagpopondo sa utang ng Amerika at nagpapanatili sa kanilang pagiging global financial boss. Ang anumang tangka na isara ang Hormuz ay hindi lang atake sa enerhiya, kundi isang saksak sa puso ng dollar-based financial system na nagbabantang gibain ang kapangyarihan ng Amerika sa buong mundo. Dahil alam nila kung gaano kadelikado ang bitag ng Hormuz, ang mga bansang Arabo ay sumubok na gumawa ng sariling escape route. Nagbuo sila ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga dambuhalang pipelines na tumatawid sa disyerto para ilabas ang langis sa mga dagat na mas safe at hindi kailangang dumaan sa Death Strait. Ang Saudi Arabia ay may east-west pipeline na nagdadala ng langis sa Red Sea. Ang UAE naman ay may Habshan-Fujairah pipeline na direkta sa Gulf of Oman malayo sa mga mata ng Iran. Pero ang mga dakilang proyektong ito ay may isang malupit na limitasyon, ang math. Kahit papatakbuhin mo ng 100% capacity ang lahat ng existing pipelines na umiiwas sa Hormuz, kaya lang nilang dumaan ang mga 6 hanggang 8 milyong bariles bawat araw, napakaliit kumpara sa 20 milyong bariles na kailangang dumaan sa strait. Karamihan ng krudo at halos lahat ng LNG ng Qatar ay mananatiling trap sa loob ng Persian Gulf kung sakaling magka-lockdown sa Hormuz. May fire exit niya pero masyadong makipot para iligtas ang lahat sa loob ng nasusunog na gusali. Pagpasok sa ikatlong dekada ng ika-21 siglo, ang multo ng tanker war noong 1980s ay hindi nawala. Sa halip, nag-evolve ito sa isang mas matalino at mas nakakatakot na anyo ng modernong giyera. Ang pag-usbong ng murang military technology ay nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa Hormuz. Hindi mo na kailangan ng bilyon-bilyong dolyar na aircraft carrier para manakot, sapat na ang asymmetric weapons. Nariyan ang mga suicide drones na kayang magabang sa langit ng ilang oras, mga remote-controlled sea drones at mga anti-ship cruise missiles na lumilipad ng napakababa para hindi makita ng radar. Sa halagang ilang libong dolyar lang para sa isang drone, ang isang maliit na grupo o bansa ay kayang lumpuhin ang isang supertanker na nagkakahalaga ng daan-daang milyon o wasakin ang radar ng isang modernong destroyer. Ang nakakalulang diferensya sa presyo ng pang-atake at pang-depensang gumawa sa Hormuz na isang asymmetric arena, bawat barkong dumadaan dito ay hindi lang natatakot sa mga kalabang bansa, kundi pati na rin sa mga non-state armed groups na may hawak na high-tech na armas na ginagawang isang unpredictable na high-tech minefield ang dagat. Kapag usapang blockade sa Hormuz, laging langis ang headline. Pero may isang tahimik na biktima na tila invisible pero hawak ang buhay ng global healthcare at high-tech industry, ang helium gas. Ang Qatar ay hindi lang boss sa LNG, sila rin ang isa sa pinakamalaking producer ng helium sa mundo na nagbibigay ng 30% ng global supply.
Ang helium na ito ay nakukuha bilang byproduct ng LNG production at lahat sila ay kailangan lumabas sa Hormuz gamit ang mga special containers. Ang helium ay hindi lang para sa mga lobo sa birthday party. Isa itong super coolant na walang kapalit. Kung walang liquid helium sa temperature na negative 269 degrees Celsius, ang mga superconducting magnets sa mga MRI machines sa mga ospital ay titigil sa paggana. Higit pa rito, ang helium ay kailangan sa paggawa ng mga advanced semiconductors. Kung maputol ang daloy ng helium mula sa Qatar, ang mga ospital sa buong mundo ay magkakaroon ng krisis sa diagnosis at ang mga factory ng microchip sa Taiwan o South Korea ay mapipilitang tumigil na magbibigay ng matinding dagok sa global tech supply chain. Ang galamay ng Hormuz ay umaabot hanggang sa pagkainan ng bawat pamilya sa pamamagitan ng petrochemical at fertilizer industry. Ang Persian Gulf ay hindi lang naglalabas ng krudo para sunugin. Isa itong higanteng hub ng mga refinery na ginagawang industrial chemicals ang hydrocarbons gaya ng ethylene, propylene at lalo na ang ammonia at urea. Ang Saudi Arabia, Qatar at Iran ang ilan sa pinakamalaking exporters ng fertilizers at plastic resin sa mundo. Libo-libong barko ang nagdadala ng mga produktong ito sa Hormuz para sa mga factory ng plastic, tela at higit sa lahat sa mga sakahan sa buong Asia at Africa. Ang isang aberya sa Hormuz ay agad napuputol sa supply ng murang pataba na magpapataas sa gastos ng mga magsasaka sa India, Brazil o Southeast Asia. Kapag bumagsak ang ani, magkakaroon ng kakulangan sa pagkain at sasabog ang presyo nito sa buong mundo. Mula sa isang makipot na tubig na libo-libong milyang layo, ang Hormuz ang may kapangyarihang magdikta kung makakabili pa ba ng sapat na pagkain ng isang pamilya sa isang developing nation. Hukayin pa natin ang ugnayan ng enerhiya ng Middle East at ng digital age. Akala natin dahil sa knowledge economy, silicon chips at cloud software ay malaya na tayo sa dependency sa maduming fossil fuels. Pero isa itong delikadong ilusyon. Ang semiconductor industry, ang utak ng ating sibilisasyon, ay isang dambuhalang energy monster. Ang mga chip foundries ng TSMC sa Taiwan o Samsung sa Korea ay kumakain ng napakalaking kuryente ng 24,000 pito para mapanatili ang precision ng kanilang mga EUV machines. Isang maliit na power fluctuation lang ay pwedeng sumira sa milyon-bilyong dolyar na halaga ng chips. At saan galing ang kuryenteng iyon? Karamihan ay galing sa mga thermal power plants na tumatakbo gamit ang LNG at langis na galing sa Persian Gulf na dumaan sa Hormuz. Kung walang stable na enerhiya, ang mga pinaka-advanced na makina sa mundo ay magiging mga display na lang. Nakakatawa na ang pinaka-high-tech na computing power ng tao ay nakadepende pa rin sa isang makipot at magulong tubig sa Middle East. At kung ang semiconductor industry ay energy monster, ang artificial intelligence AI revolution na nararanasan natin ngayon ay isang energy black hole. Ang pag-train ng mga large language models gaya ng ChatGPT o ang pagtakbo ng mga AI supercomputers ay nangangailangan ng dambuhalang data centers na may libu-libong GPU na laging naka-full blast. Kasama pa rito mga cooling systems para hindi matunaw ang mga makina. Ang demand sa kuryente ng mga AI data centers ay lumalaki ng napakabilis, higit sa inaasahan, para matugunan ang uhaw na ito sa kuryente ng mabilis at stable habang ang renewable energy ay hindi pa sapat para sa baseload, ang mga tech giants ay lalong umaasa sa natural gas LNG. Muli, lahat ng daan ay pabalik sa Hormuz. Ang mga super data centers sa Asia, Europe at pati na sa North America, direkta man o hindi ay binubuhay ng mga LNG tankers na dumadaan sa strait na ito. Ang karera ng tao para sa AI supremacy ay saksamang palad nakasakal sa isang sinaunang geographic choke point. May isa pang malaking pagbabago na nangyayari sa Hormuz, hindi sa military kundi sa economic geography ng mga customer. Sa loob ng maraming dekada, ang Amerika at Europe ang pangunahing suki ng langis sa Middle East. Pero ngayon, ang daloy ng enerhiya ay bumaling na ng todo sa silangan. Higit sa 80% ng krudo at gas na dumadaan sa Hormuz ngayon ay papunta sa mga bansang uhaw sa enerhiya sa Asia, China, India, Japan at South Korea. Ang China na ngayon ang pinakamalaking oil importer sa mundo at pangunahing trading partner ng halos lahat ng bansa sa Gulf. Ang shift na ito ay nagpabago sa security equation. Ang Beijing, na lagi nakadepende sa imported energy para sa kanilang Rhodes factory, ay takot na takot sa tinatawag na Malacca Dilemma at ngayon ay Hormuz Dilemma. Nagsimula na silang magpalakas ng naval presence, gumawa ng strategic partnerships sa Iran at Saudi Arabia at naging mediator pa sa pagitan ng magkaaway na bansa sa rehiyon.
Ang Strait of Hormuz ay hindi na lang playground ng West, naging arena na ito ng matinding kompetisyon sa pagitan ng Beijing at Washington sa ika-21 siglo. Ang pag-usbong ng Asya ay naglagay sa Amerika sa isang nakakalitong sitwasyon. Dahil sa shale oil revolution, ang Amerika na ngayon ang pinakamalaking producer ng langis at gas sa mundo at masasabing energy independent na sila. Ang import ng langis mula sa Middle East papuntang Amerika ay nasa record low na. Kaya ang tanong, bakit pa gumagastos ang Washington ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon para sa Fifth Fleet sa Bahrain at pagpapatrolya sa Hormuz kung ang langis na dumadaan doon ay para naman sa China, ang kanilang biggest rival? Ang sagot ay nasa core ng global power. Hindi pinoprotektahan ng Amerika ang Hormuz para sa sarili nilang langis, kundi para protektahan ang global price system at ang maritime security order na sila ang bida. Kung aalis ang Amerika at hahayaang magkagulo sa Hormuz, sasabog ang presyo ng langis sa buong mundo at babagsak ang mga kaalyado ng Amerika sa Europe at East Asia. Mas malala, kung aalis ang Amerika, agad na papasok ang Beijing para punan ng vacuum at sila na ang magiging bagong protektor ng global energy lifeline. Ang pagbabantay sa Hormuz para sa Amerika ngayon ay hindi na tungkol sa pampainit ng bahay, kundi ang presyong dapat bayaran para manatiling hari ng mundo. Maraming mga optimist ang naniniwala na ang green energy revolution, ang mga electric vehicles, solar panels at wind turbines ay malapit nang magpababa sa halaga ng Strait of Hormuz at gagawin itong relic ng fossil fuel era. Pero ang macroeconomic reality ay nagpapakita ng isang malupit na paradox. Ang green transition sa short at medium term ay lalong nagpapahirap sa atin na umiwas sa traditional energy. Para makagawa ng milyon-milyong EV, kailangan mong magmina at mag-refine ng rare earth metals, lithium at cobalt, o gumawa ng dambuhalang bakal para sa wind turbines, at lahat ng ito ay nangangailangan ng napakalaking init at kuryente. Ang pinakamura at pinaka-reliable na enerhiya para sa heavy industry ay langis at natural gas pa rin. Gumagamit tayo ng fossil fuels para itayo ang infrastructure ng green energy. Bukod pa rito, ang pagbaba ng investment sa mga bagong oil and gas projects dahil sa environmental pressure ay lalong nagpapahalaga sa mga existing low-cost oil fields sa Persian Gulf. Ang Strait of Hormuz ay hindi mawawalan ng kapangyarihan ng ganoon kabilis. Sa halip, ito ang magsisilbing huling gasolinahan na magbibigay ng enerhiya para sa masakit na pagbabago ng global economy. Sa loob ng maraming dekada, ang mga economists at business strategists ay laging nagsasabi, diversify your supply chain at de-risking. Nagtatayo tayo ng mga factory sa iba't ibang bansa, naghahanap ng maraming suppliers, at pumipirma ng mga free trade agreements. Ang goal ay gumawa ng isang network na kayang bumangon sa kahit anong shock. Pero ang Strait of Hormuz ang nagpapatunay na ang seguridad na ito ay isang ilusyon lang. Lahat ng diversification sa taas ay walang kwenta kung ang pundasyon ng pyramid ng basic energy ay nakasakal pa rin sa iisang butas. Pwede mong ilipat ang factory ng cellphone mula China papuntang India o Vietnam para umiwas sa gulo, pero ang mga factory na yan ay kailangan pa rin ng kuryente mula sa LNG ng Qatar at ang mga barkong nagdadala ng pyesa ay kailangan pa rin ng diesel mula sa langis ng Saudi Arabia. Gumawa tayo ng isang napaka-sopistikado at komplikadong global economy pero ipinatong natin ang buong bigat nito sa isang makipot, delikado at punong-puno ng galit na daan ng tubig. Isa itong macro-architectural flaw sa mismong pundasyon ng ating mundo. Balik tayo sa tanong sa simula. Bakit nga ba ang presyo ng gasolina sa kanto nyo ay nagwawala dahil lang sa isang tubig na libu-libong milya ang layo? Ang sagot ay hindi lang dahil sa heograpiya, sa madugong kasaysayan o sa komplikadong network ng pera at logistics. Ang pinakamalalim na sagot ay ito, ang Strait of Hormuz, ang ultimate stress test ng buong sistema ng globalization na binuo ng tao sa loob ng maraming siglo. Ito ang pinakamalinaw na ebidensya na ang mundo natin ay flat pero hindi safe, konektado pero napaka-fragile. Bawat araw na payapang nakakalusot ang mga supertanker sa makipot na butas na ito ay isang araw na borrowed time para sa global economy. Pero itinuro sa atin ng kasaysayan na ang mga geopolitical debts ay hindi pwedeng i-delay forever. Balang araw, ang historical landmine sa ilalim ng Hormuz ay pwedeng muling sumabog at kapag nangyari yon, ang presyong babayaran natin ay hindi lang ilang pisong dagdag sa gasolina, kundi ang tuluyang pagbabago ng ekonomiya at kapangyarihan sa ika-21 siglo. Salamat sa pagsama sa amin sa paghimay sa Wit Match to Wit o ang nakamamatay na daluyang ito.
Patuloy na mag-obserba, patuloy na magtanong at huwag kalimutan ang pinakamalalaking macroeconomic shifts ay laging nagsisimula sa pinakamaliliit na choke point sa mapa.